Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa lugar ni Ate Leia. Sana kilala kong isang ginang na nabalitaan ko po ang kanyang sinapit sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Tara, samahan niyo po ako at siyang interviewin para po malaman natin kung anong naging sinapit niya sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Narito na tayo sa kanyang tahanan at tayo mag-interview sa kanya. Magandang hapon po, Ate Leia. Nandito na naman po ako sa inyong bahay. Hello, baby. Ayan po ang kanyang mga anak. Ay, sorry po. Pasok kami, te. Hi, te. Kamusta naman po ang pang-araw nyo dito sa inyong bahay? Ito, pilit na pinag-akasya yung ano namin, pension namin. Ito, ang anak ko, maliit. Tapos yung isa, grade 7. Balita ko po, di ba, kayo po yung na-video sa balita na, yun nga po, pasensya na po sa question ko, na namatay yung asawa mo tsaka dalawa mong anak sa trahedya. Ano pong nangyari doon, te? Pwede po bang pakwento? Year 2023, ano yun, sabik siguro sa ilog. Kaya itong pangatlo kong anak, bigla namang tumalon. Hindi niya alam na malalim pala. Tapos, sinagip siya ng kuya niya, ang panganay ko, hindi rin siya marunong lumangoy. Kaya, yun, nung nakita nung tatay nila, dali-dali naman siyang tumalon din. Nung pag ano niya, yung time na yun, may ipo-ipo pala sa ilalim ng ilog. Kaya hinigop sila papailalim. Sabay-sabay silang hinigo? Sabay-sabay sila. Saang lugar yan, te? Sa Isabela. Ano kayo, nagbakasyon lang nun? Bakasyon lang kami. Di, ano pong nangyari sa inyo nung time na nawala na silang tatlo? Nung time na yun, tas buntis pa ako ng 4 months dito. 4 months ko ito pinagbubuntis. Kahit mahirap, pero kailangan ko talagang maging matatag kasi para sa anak ko pinagbubuntis ko, tapos may isa pa akong anak na babae. Kailangan talaga na magpakatatag ako para sa kanila. After po ng pangyayari na yun, marami naman po bang tumulong sa inyo? Meron naman tumulong sa amin kasi kung wala talaga, hindi namin kakayanin nun kasi yung sa burial pa lang nila, ang laki ng halaga. Pero sa dami din ang gastos namin, lalo na yung pagpanganak ko dito, sa isa ko. Tapos yung pagbubuntis ko dito, maselan. Kasi nag-high blood ako, tapos yung puso ko namaga pa, kaya may mga iniinom ako na gamot. Habang nagbubuntis ka? Kaya ano talaga, nahirapan. Ibig sabihin nawala na si sir nung nasa tiyan pa si baby? 4 months. Buti naman po na kaya niyo po yun. Yun na nga. Kasi tatlo yung nawala sa inyo sabay-sabay. Sobra, akala ko nga hindi ko kakayanin, pero ang iniisip ko na lang si Bibi, kung maglungkot ako ng sobra, baka siya naman ang maapektuhan. Sabi ko na si Lord naman ang nakakaalam kung bakit nangyari yun. Kaya, at saka yung buhay natin kasi hindi naman natin sarili, yung pinahiram lang naman to sa atin ni Lord. Kaya, tawag nito, ngayon, oras na siguro para mawiin yan na. Lagi na nga ako nagdadasal na tulungan niya ako, gawin niya akong matatag para sa mga anak ko. Paano po yung sa financial niyo po? Sino na pong sumusuporta sa inyo? Dito sa bahay, yung kapatid ko siya na ang nagsagot ng renta at saka sa tubig ilaw. Pero sa pagkain namin, yung nakukuha ko na pension na 5K, yun ang pinagkakasya namin. Sapat naman po ba? Hindi nga, kahit anong gagawin ko kasi yung estudyante ko pa lang. Anong grade na po ng estudyante? Grade 7. So, wala po kayong pinagkukunan na Minsan yung hanap buhay? Mga ganyan? Wala. minsan yung ate niya, yung ate na asawa ko yung nagpapadala.
Pero hindi ka naman pwedeng mag-demand na, ay ganito yung ano, di ba? Magpasalamat ka na lang kung Mag-abot. magbigay ng kung magkano halaga. Opo. Tsaka hindi rin kasi lagi kayo, may mga pamilya din sila. Kaya ako, kung ano lang meron ako talagang pinagtitipid ko yan. Ito, nagdadaya pero pabuti na nga lang, sa akin nagdidede. Kaya kung ano lang meron kami, Pinagkakasya. pinagkakasya. Pero pag ano talaga, pag wala, nag-ano sa mga kapatid ko na, pwede bang kaming pang allowance ng anak mo? Magkano binabaon niya sa araw-araw, te? Ano yung kasama na pamasahe, tsaka pagkain? Oo, 80. 80 pesos. O, kasi yung tricycle, balikan 30. Tapos yung 50, yun yung Pagkain pagkain niya, 50 pesos, buti nagkakasya sa kanya yun. Yun nga eh, pag uwi niya ng alas 2, alas 3, gutom na gutom. Kasi, di ba, magkano lang mga 50. Inaano ko lang siya na pagpasensyahan mo na ngayon kasi gaya nga, hindi ako makapagtrabaho kasi maliit pa itong kapatid niya, wala namang babantay. Magpasensya mo na siya kung anong meron dyan. Pakain siya, walang pili-pili. Anong ulam natin, pakain siya dyan. Kung may magbibigay sa iyo ng pampuhunan, anong negosyo po ang naiisip mo na makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw? Ang sa ngayon sa akin, sigma, sari-sari store na lang kasi yun yung pwede kong ano eh. Ano ba? Yung kahit magbabantay ako ng anak ko habang nagtitinda, yun yung kaya ko munang At least may pumapasok na Oo. income kahit papaano. Yun na nga eh. Dati naman meron ako dito, nahinto lang ng pandemic. Kasi yung kabilang ano dyan, yung kabilang, Bahay. oo, yun yung tindahan ko dati. Ay, sa kayo din yan. Inuupahan ko yan dati. Bilang tindahan. Mm-mm. Kaso lang nag-pandemic na walang trabaho ang asawa ko. Binalik ko na sa may-ari kasi may renta din yan. Kasi kwarto. Pero kung sakasakali na pwede mo siya orentahan ulit, Pag ano, nung una kasi dito talaga ako Tinda. nagtinda-tindahan. Yung asawa ko nagsisikipan. Kaya sabi niya, nung nabakante, sabi niya, kunin mo yung kabilang kwarto para doon yung tindahan mo ilalagay. Kasi malakas din dito. Dahil ano, kahit looban na dyan, medyo malakas din dito. Sabi ko, sige, lipat na lang natin yun. Yung sakto naman nagbakante din. pero may bakante pa rin siya. May taon na, pero dati talaga, dito ako nagtinda talaga. So pwede pala. Ito po yung dati niyang maliit na tinda-tindahan. Yan po. Diyan to, ginawa ko na nga lang yung ano ngayon, patungan kasi wala naman akong paninda. Pasensya na po kayo sa question ko at may ano po na pangyayari sa pamilya nyo na sabay tatlo po ang nawala sa membro ng pamilya dahil sa trahedya na hindi natin inaasahan. Ito po yung mag-aama niya na pinawian po ng buhay sa ilog. Nalulog po yan sila. Kaya po ito si Ma'am Lea ay na-interview ko kasi na ano po ako sa kanyang storya sa buhay. Ito may maliit pa po siyang baby, bago po siya mapanganak, nawala na ang kanyang tatay. At sana po sa mga makakapanood ng storya ni Ma'am Lea ay nawa po matulungan po natin siya kahit papaano po na meron siya mapagkunan ng makapagkukuha na ng pang-araw-araw nila at makapagtinda siya muli para sa kanyang dalawang anak. Hanggang dito na lang po ang aking pagbibideo. Maraming salamat po.